12 hanggang 20. Ah! Nanginginig ang mga katawan ni Adan at Eden. Hinawakan ni Lance ang tenga ni Eden at kinaladkad siya palabas ng elevator. Young Master, masakit. Kinaladkad ni Lance si Eden hanggang sa labas ng gusali bago siya pinakawalan, nag-utos, pumunta ka na sa bangko at kunin ang natitirang 200,000 at ibigay ito sa akin. Ako, o talagang hindi mo ako dapat sisihin sa pagiging manipin? Oo, Young Master. Hindi na naglakas loob si Eden na makipagtalo, at matapat na dinala si Lance sa malapit na bangko. Sa totoo lang, nag-withdraw siya ng $100,000. Si Lance ay nakakita ng mga bangko sa TV at alam na niya kung ano ang isang bangko, ang katumbas ng isang bangko ng pera sa kanyang mundo. Malungkot na inabot ni Eden ang 10 bundle ng pera kay Lance at sinabing, Young Master, nandito na lahat, ang buong 200,000. Napakabuti. Nakangiting kinuha ni Lance ang pera at sinabing, patawarin mo ako sa hindi mo napaglakas loob na bitag akong muli. Young Master, huwag kang mag-alala, hindi na ako mangangahas na gawin ito muli, tiyak na maglilingkod si Eden kay Young Master ng mabuti. Si Eden ay abala sa pag-aalok ng kanyang mga serbisyo, ngunit ang kanyang bibig ay umungol, paglilingkuran ko ang iyong kapatid, tatakas ako sa sandaling makahanap ako ng pagkakataon. Si Lance ay naglagay ng 100,000 yuan sa 2 bulsa sa magkabilang gilid ng kanyang pantalon, ang 2 bulsa sa likod ng kanyang puwet, at ang 2 bulsa sa kanyang dibdib. Gayunpaman, dahil ang bawat bulsa ay hindi ganap na mapunan, ang pera ay itinago sa ang bawat bulsa ay nakalantad sa kalahati, na ginagawa itong lalo na kitang-kita. Ang 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Paalala ni Little Ring, Young Master, kung ganito ang ibubunyag mo sa pera mo, magiging madali para sa isang magnanakaw na makita ka. Natigilan si Lance, ang maliit na magnanakaw na iyon ay naglakas loob na nakawin ako, huwag mag-atubiling pumunta. Si Lance ay determinolensig lumabas ng bangko. Gaya ng inaasahan, ang mga dumadaan ay agad na tumingin kay Lance. Si Lance ay laganap na naglakad, hindi natatakot na tingnan. Asa na ang stupid goods ito ba ay pagpapakita ng yaman, pagpapakita ng yaman din at least palitan ang floor goods sa katawan Nakikita ko ay isang demolisyon ng isang mayamang tao, Nima, sa unang pagkakataon na nakita ko ang gayong pagpapakita ng kayamanan, ang buong katawan ay 6 na bulsa, bawat bulsa ay nakalantad sa kalahati ng isang bundle ng pera. Nakita ito ng mga dumaraan at itinuro ito. Hindi talaga makalakad si Eden sa likod ni Lance, nakaramdam ng hiya na sinusundan si Lance, abala sa pagsasabing, Young Master, babalik muna ako. Busy din si Little Ring sa pagsasabing, Young Master, babalik din muna ako. Ngumuso si Lance, kung hindi ka natatakot na baliin ko ang iyong mga paa, bumalik ka muna sa lahat ng paraan. Woo! Biglang nagpakita ang dalawa ng damit na mas malala pa sa pag-iyak. Utos ni Lance, ngayon, wala kang pupuntahan, susundan mo ako kahit saan ako magpunta, at kung manggahas kang iwan ako ng kalahating hakbang, babaliin ko ang mga paa mo. Young Master. Narinig mo ba yon? Yes. Tumanggaw silang dalawa na may pag-aatubili na mukha. Ngumiti si Lance at sinabing, Terena, samahan mo si Ben S. Johnson na tingnan ng mabuti ang mundo, hahaha. Naglakas loob si Adan at sinabing, Young Master, kunin mo ang pera at ilagay ito sa aking bag, hahawakan ko ito para sa iyo, hindi ko ito maaga sa iyong lakas. Naisip ni Lance sa kanyang sarili, mabuti, $100,000 ang napuno sa kanyang katawan, hindi komportable na maglakad-lakad. Hindi na pinapanood ng mga dumadaan, mas nakaka-relax lang sila. Naglakad si Lance sa kahabaan ng kalye, huminto upang tingnan ang anumang bago nang makasalubong niya ito, at pagkatapos ay bumantong hininga, itong mundo, ito ay talagang mas advanced.
Makalipas ang isang oras, dumaan si Lance sa pasukan ng isang ospital at natagpuan ang isang malaking pulutong ng mga tao sa paligid nito. Sabi ni Lance, may excitement doon, pumunta ka at tingnan. Yes, young master. Labis na nag-aatubili ang dalawang katulong. Umakyat si Lance, at nakita ang isang bata at magandang babae na nakaluhod sa harap ng ospital. Ang bata at magandang babae na iyon ay patuloy na umiiyak at nagsusumamo sa mga nanunood. Ang tatay ko ay may malubhang sakit, kailangan niyang magbayad kaagad ng 100,000 yuan. Kung hindi ay walang gagawin ang ospital para iligtas siya, please help me, babayaran kita, please. Nagulat si Lance nang makita niya ang babaeng iyon. Nakita na ni Lance ang kagandahang ito noon, kahapon ng tanghali nang kumakain siya sa cafeteria kasama ang kanyang kasama sa table na si Dylan Miller. Ang dilag na ito ay pumasok sa cafeteria at nagdulot ng sensasyon, pagkatapos ay sinabi ni Dylan Miller. Lance na ang pangalan ng dilag na ito ay Bella Pallen at siya ang karaniwang bulaklak ng Palanan High School. Nadurog ang puso ni Lance nang makita ang napakalaking dilag na umiiyak at nagmamakaawa sa mga tao dito. Gayunpaman, mayroong maraming mga nanunood, ngunit walang sino man ang naruroon upang tumulong. Sa oras na ito, lumabas ang isang nurse at nagsabi, "Pamilya ni Jake Carter, nakakolekta na ba kayo ng pera? Kung hindi ninyo mababayaran kaagad ang pera, huli na ang lahat para iligtas siya." Sabik na sabik si Bella Pallen kaya muntik na siyang mawala ng malay. Nag-alinlangan si Bella Pallen, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at maluha-luhang sinabi, "Hanggat sinong mabait na tao, sa ngayon, ang handang tumulong sa akin na bayaran itong 100,000 yuan, ako si Bella Pallen ay nangako na pagkatapos, tiyak na gagawin ko. Ibigay ang aking salita, ako Bella Pallen ay hindi na babalik sa aking salita." Wow! Gumalaw ang karamihan ng mga nanunood, tinitingnan ang magandang mukha ni Bella Pallen, matikas na katawan, at makulay na kurba, nag-iwan ng bakas ng laway. Gayunpaman, 100,000 ay hindi isang maliit na halaga ng pera, ay tatayo dito, na nagpapahiwatig na nakatira sa lumang lungsod, nakatira dito ay hindi maluho na kumuha ng 100,000 para sa isang magandang mag-aaral kapalit ng isang pangako, bukod sa isang pandiwang pangako, utak masama bago talagang maglabas ng 100,000 sa kanya. Tamang-tama, sinabi ng isang tao sa karamihan, nagbibigkas ka ng isang pangako kapalit ng isang pangako, sino ang nakakaalam kung nandaraya ka ng pera? Napahiya si Bella Pallen, kung hindi niya kailangan, hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Napabuntong hininga si Lance, hindi patas ang daan, hindi talaga siya maaaring maging kasing lamig ng iba. Nagkataon na may isa pa siyang 100,000. Tinawag ni Lance si Adan. "Dalhan mo ako ng pera." Nagulat si Adan, "Young master, nababaliw ka na ba? 100,000 para sa isang paalitang pangako mula sa kanya. Cut the crap, take it out." Mahigpit na tinaklan ni Adan ang kanyang bag at nag-aalalang sinabi, "Young master, kailangan mong mag-isip ng 2 beses, talagang hindi sulit ito. I'm not that young. But I promise, tiyak na mas may kakayahan kaysa sa kanya." "Fuck you, dalhin mo." Sigaw ni Lance. "Young master, huwag kang magpapaloko sa kagandahan niya at, nakita mo na ang katawan ko, 10,000 lang ang kukunin ko, hinding-hindi ako mawawala ng pera." "Bastos ka." Inagaw ni Lance ang bag ni Adan at inilabas ang kanyang 100,000. Si Adan ay labis na naagrabyado at isinumpa sa kanyang puso, "Bastard, hindi ba ang aking ina ay nagkakahalaga ng 10,000 yuan?" Nakita ni Lizette na walang gustong tumulong, at tumalikod upang maglakad sa loob ng ospital sa isang nawawalang estado. "Wait!" Sigaw ni Lance. Natarante si Bella Pallen at lumingon, nakita lang ang isang batang lalaki na dumarating na may dalang malaking stack ng pera. Gayunpaman, natigilan si Bella Pallen nang makita niya si Lance dahil nakita ni Bella Pallen si Lance sa paaralan. "Li Zuan,
Nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan at kahihiyan, mas gugustuhin niyang maging mayaman sa lipunan kaysa sa isang alumnos. Lumakad pasulong si Lance, may hawak na 10 bundle ng $100 na perang papel sa kanyang kamay, at sinabing, "Eto ang eksaktong $100,000, kunin mo ito para iligtas muna ang iyong ama." 13. Nang si Bella Pallen ay walang magawa, napaiyak siya nang makita niya itong Nagel iligtas buhay na 100,000 piraso. Kahit na nakakahiya, ngunit ang pagliligtas sa kanyang buhay ay mahalaga, si Bella Pallen ay walang oras na mag-isip tungkol sa kung ano paman, abala sa pagsasabing, "Salamat, Lance." Paano mo nalaman na Lance ang pangalan ko? Awkward na sinabi ni Bella Pallen, "Senior na rin ako sa high school, narinig na kita." Huwag kang mag-alala, kahit magkaklase tayo, tiyak na tutuperin ko ang ipinangako ko. Kapag ako, tapos na, tutuperin ko ang salita ko. Ang lahat ng mga nanonood ay tumingin kay Lance na may inggit, malapit na silang magkaroon ng ganitong kagandahan. Siyempre, may mga tao rin na pinagalitan si Lance dahil sinipa ng asno ang kanyang utak at si Gary Lansing nakakakuha ng tubig. Ngumiti si Lance, "Bella Pallen, hindi mo naiintindihan, hindi kita binigyan ng 100,000 dahil sa iyong alok. Ako, si Lance, ay may mataas na moralidad, ito ay isang bagay na alam ng lahat, hindi ko ito sasamantalahin. Wala kang dapat ibigay sa akin na kapalit kaya bilasan mo at bayaran mo ang pera." Kaagad, may samaway kay Lance sa pagiging tulala, kaya hindi 100,000 ang ipinagpapalit nito sa ngunit ang pagbibigay sa isang tao ng 100,000 para sa wala, ay hindi kailanman nakakita ng gayong tulala. Tumingin si Bella Pallen kay Lance, labis na naantig, at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ngumiti si Lance, tumalikod at umalis. Abalang sinabi ni Bella Pallen, "Lance, salamat, hahanapin kita mamaya." Nagmamadaling tumakbo si Bella Pallen sa ospital pagkatapos sabihin iyon, wala na siyang oras para magsalita pa kay Lance ngayon. At nagmadaling magbayad ng pera. Natapos na ni Bella Pallen ang pagbabayad ng pera sa ospital, pagkatapos mapanood ang kanyang naghihingalong ama na ipinadala sa rescue room, si Bella Pallen ay nagmamadali lamang na tumakbo palabas ng gate ng ospital, sa kasamaang palad, ngayon lang ay naghiwa-hiwalay na ang karamihan ng mga nanunood, Lance matagal nang nawala. Ang unang website Consuelo. Net. Si Bella Pallen ay nakatayo sa harap ng ospital, hindi masabi kung gaano siya naantig. Si Lance, kasama ang dalawang katulong, ay nagpatuloy sa paglalakad sa kalye, nakatingin sa silangan at kanluran. Sa orihinal, mayroon siyang 100,000 yuan, ngunit ito ay naging isang regalo, at bigla-bigla, siya ay naging isang mahirap na tao. Habang naglalakbay, ang maliit na singsing na iyon ay bumubulong pa rin ng Desperalansing, tila hindi nasisiyahan kay Lance, si Lance ay hindi nag-abalang pansinin siya. Sa mundo ni Lance, karaniwan para sa mga tao na tumulong sa isa't isa kapag nakakita sila ng kawalan ng katarungan. Sa mundo ni Lance, karaniwan nang makita ang mga taong puno ng kabayanihan at katwiran na itinaya ang kanilang buhay upang tumulong sa mga estranghero, kaya talagang ginawa ni Lance. Wala akong nararamdaman tungkol sa maliit na halagang ito. Gumagala pa si Lance sa mga lansangan ng kalahating oras, tanghali na, at tumunog ang kanyang tiyan. Hindi pa nakakain ng almusal si Lance, gutom na gutom siya. Gayunpaman, wala na siyang pera. Sinabi ni Lance sa dalawang kasambahay, "May pera ba kayo?" Ang dalawang kasambahay ay abala sa pag-iling, ngunit sa kanilang mga puso sila ay umuugong, "Nima, sa wakas ay alam mo na kailangan mo ring kumain 100,000 yuan ang sabi na ipadala, nagutom ka." Bamantong hininga si Lance, mukhang kakain na naman tayo ng panibagong tyrannical meal. Let's go? May restaurant doon sa harap natin, pumunta ka doon at kumain ng tyrannical meal. Si Lance ang unang pumunta sa restaurant na nasa harapan niya.
Si Lance mismo ay nakaramdam ng kahihiyan pagkatapos kumain ng hegemonic meal ng 2 beses sa isang hilera. Nataranta ang 2 maid, kaya sumunod na lang sila kay Lance sa restaurant sa harapan. Umorder si Lance ng isang mesa ng pagkain, at nang malapit na siyang maubos, sinabi ni Lance, kapag tapos ka ng kumain mamaya, tumakbo ka ng mabilis hanggat kaya mo para sa pinakamaraming piraso hanggat kaya mo. Young Master, may balak ka ba talagang kumain ng Popper's Meal? Natigilan si Adan na nagtanong, ano ang nasa puso ng young master na ito, at talagang gustong kumain ng bully na pagkain akala niya ay nakikipagtawanan siya. Huwag kang mag-alala, karanasan, sa pangalawang pagkakataon na kumain ng malupit na pagkain, sige, tapos na akong kumain, handa na akong tumakbo. Sa oras na ito, naglabas si Adan ng 100 yuan mula sa kanyang bulsa at sinabing, Young Master, sa totoo lang, mayroon pa akong 200 yuan hindi ko na kailangang kumain ng bully meal. Umirap si Lance, niloko niyo pa ang Young Master na ito ng pera, ilabas niyo lahat ng natitira ninyong pera. Pinandilatan ni Eden si Adan. Masunaring dinala ng dalawa ang $200 na mayroon sila sa kanila kay Lance. Si Lance ay mayaman, kaya natural, hindi niya kailangang kumain ng pagkain ng malupit, at masayang tinapos ang bayarin, ibinulsa ang natitirang 200, sinisigurado na ipon at gastusin ito. Ang manlansig ito na walang pera ay mahirap lockeran, Lance dumating pa lang sa manlansig ito ay malalim na ang naranasan. Sa sandaling ito, sa People's Hospital, ang ama ni Bella Pallen ay itinulak palabas mula sa rescue room. Si Bella Pallen at ang kanyang ina ay abala sa paghampas sa kanya. Paano ito? Doktor. Sabi ng doktor, congratulations, this life is saved. Ang mga luha ni Bella Pallen ay lumabas, at ang ina ni Lee ay abala sa pagsigaw ng pasasalamat sa Diyos. Gayunpaman, sinabi ng doktor, ang buhay ay nailigtas, ngunit huwag maging masyalensig masaya. Ang pasyente ay nasa napakasamang kondisyon, ang kanyang gulugod ay malubhang na pinsala at malamang na patuloy na lumala, kaya mangyaring maging handa na magbayad para sa follow-up na paggamot. Kung ito ay patuloy na lumala, ang kanyang buong gulugod lamang ang kailangang palitan. Doktor, tinatakot mo ako. Umiiyak na sabi ni Nanay Lee. Ano bang tinatakot kita? Si Bella Pallen ay abala sa pagtatanong, magkano marahil ang mga gastusin sa pagpapagamot. Ang sabi ng doktor, kung ang gulugod ay papalitan, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 milyon, dapat mong laging handa itong pera, huwag magbayad at antalahin ang paggamot. Sabi ng doktor at umalis, gamit ang teknolohiyang medikal ngayon, ito posibleng palitan ang gulugod ng tao. Literal na hihimatayan si Mother Lee nang mabalitaan niyang napakaraming pera ang kailangan, 2,200,000 lang ang makukuha niya sa isang buwan, hindi na niya mailabas ang 100,000 sa pagkakataong ito, lalo pa ang 2 milyon na susunod. Hinawakan ni Bella Pallen ang kamay ng kanyang ina at umiyak, Nay, hanggat ang aking buhay ay naligtas, ito ay mas mabuti kaysa sa anupaman, ang pera ay palaging makakahanap ng paraan. Sabay yakap at pag-iyak ng mag-ina, talagang may mamahaling sakit ang maralita. Tinapos ni Lance ang kanyang pagkain at inakay ang mga kasambahay na magpatuloy sa pamimili. Talagang ayaw ng dalawang katulong na sundan si Lance na bulag na naglalakad. Nakiusap si Eden, Young Master, pakiusap, bumalik muna kami. Kung ayaw mong mabali ang iyong mga binti, bumalik ka muna. Sabi ni Lance nang hindi lumingon. Hindi na naglakas loob na magsalita ang dalawang kasambahay. Nagtanong si Lance, nga pala, magkano ang ninakaw ko sa inyo? Mga 600. Sabi ni Eden. 600, hanggang kailan mo ito makakain? Sinabi ni Eden, sa paraan ng pagkain mo, malamang 1 araw o 2 lang. Napakamot ng ulo si Lance, nanlungo, paano kung kainin mo lahat?
Ayoko nang kumain ng malupit na pagkain. Nalungkot si Adan, alam mong wala kang pera, sasabihin mo pa rin na mamimigay ka ng 100,000. Ngumuso si Lance, hindi ako ang hindi magliligtas ng isang tao kung makakita ako ng kawalang katarungan sa daan. Sige, tinatanong ko kayo, ano ang kailangan para makuha ang pera? Sinabi ni Eden, ang tanging paraan para kumita ng pera ay ang magtrabaho. Trabaho. Saan ka nagtatrabaho? Tulad ng pagtatrabaho bilang waitress sa isang hotel, KTV, at iba pang lugar. Tungkol sa kung magkano ang maaari mong kumita. Ihanda ang iyong sarili para sa $3,000. Marami ba ang 3,000? Hindi gaano, 5 beses lang ng $600 na mayroon ka sa iyo. 14. Si Lance ay pawis na pawis, ang $600 na nasa akin, sabi ninyo 1 o 2 araw lang ang makakain ninyo, kaya hindi ba ito ay parang nagtatrabaho ng 1 buwan at nakakakain lang ng wala pang 10 araw? Kung mag-iipon ka, okay lang na tumagal ng 1 buwan. Sunod-sunod na umiling si Lance, hindi magandang ideya iyon, mayroon pa bang ibang paraan para makakuha ng mas maraming pera? Sa puntong ito, kung gusto mong makakuha ng pera ng mabilis, magnakaw ka sa isang bangko. Hindi, ang pera ng bangko ay sa mga tao, sa huli ay ang mga tao ang nalulugi. Paano ako, Lance, gagawa ng ganitong hindi makatarungang bagay? Then go rob a corrupt official at, now that the country is fighting corruption, you go rob a corrupt official, it can be considered as a contribution to the anti-corruption cause. Mas mabuting hayaan ang bansa na gawin ang maliit na bagay gaya ng paglaban sa katiwalian, hindi ako sasali. Pagkatapos ay manakawin ang mga mayayaman na gumagawa ng hindi kilalang negosyo, mayroon kaming isang napakasikat na underground money bank sa London City, na tinatawag na Gold Bank. Ang boss na iyon ay gumagawa ng seryosong negosyo sa ibabaw, ngunit lihim na siya ay nangungutang at nangongolekta ng mga itim na account. Walang magagawa ang pulis sa kanya nang walang ebidensya, kaya basta na lang ninakawan mo ang pera niya. Tumawa si Lance, oo, lahat ng pera niya ay kinakalkal. Kung ako, si Lance, ay magnanakaw ng mayayaman upang tulungan ang mahihirap, ito ay isang magalang na bagay na dapat gawin. Ah! Nagulat sina Eden at Adan. Young Master, hindi ka nagbibiro ha? Gusto mo talagang pagnakawan ang may-ari ng gold bank na iyon, ha? Abala si Adan sa pagtatanong, sinasabi lang niya. Mukhang biro ba ito para sa iyo? Seryoso si Lance, sa kanyang mundo, mayroon ding mga chivalrous na tao na nagnanakaw sa mayayaman at nagbibigay sa mahihirap, at ang kanilang chivalrous spirit ay pinuri ng lahat ng tao. Pinunasan ni Eden ang kanyang malamig na pawis, Young Master, kapag nahuli ito, pero makukulong siya kahit alam ng lahat na dapat may ginawa silang ilegal, pero kahit ang pulis ay hindi makakahanap ng ebidensya, kung ninakawan mo siya, sige Lansig huhulihin ka ng pulis. Tutal, kung walang ebidensya, protektado pa rin ang ari-arian niya. Ngumuso si Lance, maaari ba nating hulihin si Ben bago tayo magsabi ng kahit ano, gamit ang husay ni Ben, kung hindi ko magagawa ang maliit na bagay na ito ng pagnanakaw sa mga mayayaman upang matulungan ang mahihirap, paano pa ako makakalabas? Si Eden ay abala sa pag-iling ng kanyang mga mata kay Adan, at agad na naintindihan ni Adan. Biglang napaisip silang dalawa, kung mahuli si Lance na nagnanakaw, na may background na relasyon ang kabilang partido, hindi 1 dekada o 8 taon ang maaaring lumabas. Sa kanila na ang bahay na iyon, yay! Masayang sinabi ni Little Ring, Young Master, sinusuportahan kita sa pagnanakaw sa may-ari ng Gold Bank. Yes, Young Master, the owner of the Gold Bank, raid the people's money. If not rob him who else? Pumunta ka sa bahay niya, balita ko may maliit siyang vault sa bahay niya.
Sumimangot si Lance, hindi maganda sa sikat ng araw na ganito, kung tutuusin, ito ay pagnanakaw, mas bagay pa ring pumunta sa kalagitnaan ng gabi, ito rin ang Nagel iligtas sa mga tao na hindi masaktan. Napakunot ang noo ng dalawang katulong, sa sobrang ganda ng pagsasalita, wala na pala silang lakas ng loob na pumunta at magdahilan. Sa katunayan, talagang binalak ni Lance na manakawin ang mayayaman at magbigay sa mga mahihirap sa kalagitnaan ng gabi. Ngayon, nang makitang ibinebenta ni Bella Palan ang kanyang katawan para iligtas ang kanyang ama, naramdaman ni Lance na ang manlansig ito, sa asensya, ay much different from his world. The poor were still poor, the rich were still rich, he had the ability to do it, so why not help the poor? Habang masama ang pagnanakaw, nagnakaw siya sa masasamang tao. Sa kanyang mundo, laging pinag-uusapan ang taong mapang-akit na nagnakaw sa mayaman at nagbibigay sa mahihirap. Kahit na ito ay isang kriminal na gawain, ito ay nagkakahalaga ng paggawa, at ang kabayanihan ay para lamang sa mga tao. Pagkatapos ng isang araw na pamimili, si Lance ay nakauwi lamang ng alas 9 ng gabi. Sa sandaling umuwi ang dalawang katulong, sila ay pagod na sinamahan si Lance sa buong araw ngayon. Sabi ni Adan, "Young Master, hindi ko na talaga kaya, maliligo na ako, at pagkatapos nito ay matutulog muna ako." Mabilis na natulog sina Eden at Adan, habang ang isip ni Lance ay nagpaplano ng pagnanakaw ngayong gabi sa mga mayayaman upang tulungan ang mga mahihirap. Si Lance ay hindi nagbibiro, siya ay naglalaro ng totoo. Kaagad na hinalungkat ni Lance ang kanyang aparador at nakakita ng itim na damit, pagkatapos ay natagpuan ang kanyang sarili ng isang itim na tela na ginamit niya sa pagtakip sa kanyang ulo at mukha, tanging ang kanyang dalawang mata lamang ang tumambad. Bandang 2:00 gabi, tumalon si Lance. Sa labas ng bintana, parang gagamba na gumagapang sa panlabas na dingding ng isang mataas na gusali sa kapitbahayan. Si Lance ay nanood ng telebisyon, kaya alam niya ang tungkol sa isang bagay na tinatawag na surveillance, at syempre, alam niya ang tungkol sa fingerprint na bagay. Sa gabi, naglakbay si Lance sa mga gusali ng lungsod, ito man ay 30 palapag na mataas o mababang pribadong bahay, si Lance ay parang walang tao. Mabilis na nakahanap si Lance ng isang upscale neighborhood, nakatapak na siya sa lugar sa araw, ang may-ari sa likod ng Gold Bank ay nakatira sa upscale neighborhood na ito. Dumating si Lance sa bahay ng may-ari ng Gold Bank at umikot sa likod. Sa pagdiin ng kanyang kamay sa dingding sa likod ng vilya, ang panloob na lakas ni Lance ay napakalalim na ang pader ay nabasag ng may malakas na pagkabigla. Gayunpaman, sa ilalim ang Katanji tanging panloob na lakas ni Lance, ang basag na pader ay hindi bumagsak ng may kabog, ngunit nag-iwan lamang ng maliit na butas. Mabilis na pumasok sa loob ang maliksi na katawan ni Lance na parang pusa. Nakita ni Lance ang mga monitor sa bawat sulok sa loob, kumuha si Lance ng isang dakot ng graba at itinapon ito sa bawat monitor. Crackle! Lahat ng monitor sa dingding ay nabasag ng kanyang graba. Mabilis na nahanap ni Lance ang safe sa basement, pinindot ng kanyang kamay ang combination lock ng safe, at sa sobrang lakas ng loob, nasira ang combination lock at automatikong bumukas ang pinto, sa harap ng isang ekspertong tulad niya, hindi. Walang silbi ang kombinasyong lock. Gayunpaman, sa oras na ito, tumunog din ang isang alarma. Inilabas ni Lance ang itim na sako na inihanda niya at winalis ang pera mula sa safe sa itim na sako ng sabay-sabay, isang buong malaking sako. Napatras si Lance sa isang kisap mata. Gayunpaman, bago umalis, nag-iwan si Lance ng isang linya sa dingding, humiram ng pera upang makatulong sa mahihirap, nagpasalamat sa patron. Isang pagkatalo ng pulang alikabok toast. Sa oras na ito, marami ng tao ang bumaba mula sa itaas, at pinatumba sila ni Lance sa isang iglap pagkatapos ay naanod palayo.
Sa isiping iyon ni Lance, ang mga nagnakaw sa mayayaman at nagbibigay sa mahihirap ay karaniwang nag-iiwan ng mensahe na nagsasabi sa iba na ninanakawan niya ang mayaman at nagbibigay sa mahihirap, isang makitid na pag-iisip, hindi nagnanakaw para sa kanyang sariling gamit, kung hindi. Ano ang pinagkaiba nila sa mga lumilipad na magnanakaw na nagnakawan ng mga tahanan? Natural, iiwan din ni Lance ang kanyang pangalan, Dark Warrior, o kailangan niyang kunin ang pangalan ng isang lumilipad na magnanakaw. Siyempre, Dark Warrior, ang pangalan na ibinigay niya sa kanyang sarili. Binuhat ni Lance ang sako sa kanyang likod at naglaho sa isang madilim na sulok, walang paraan na maiwan ng mga taong iyon si Lance. Makalipas ang halos 10 minuto, maraming sasakyan ng pulis ang dumating, at ang buong mataas na kapitbahayan ay nagdidilig sa mga sasakyan ng pulis. Bagamat may ilegal na negosyo ang may-ari nitong underground money dealer, walang ebidensya, kaya protektado pa rin ng batas ang kanyang ari-arian. Sa sandaling ito, si Lance, na may bitbit na sako sa kanyang likod, ay lumipad sa isang mababang bahay na tirahan. Ang mga taong nakatira sa mababang bahay na ito ay walang alinlangan na mahirap. Lahat sila ay tulog na sa sandaling iyon. Si Lance ay lumipad sa mga bubong, tahimik, at kapag nakita niya ang mas mahihirap na bubong ng mga bahay, si Lance ay nakasabit ng patiwarik sa mga bubong at naghahadjust ng mga bundle ng pera sa mga bintana o iba pang mga pintuan. Ang bawat bundle ay $10,000 at ang ilan ay naghagis ng ilang bundle habang ang iba ay naghagis ng isang bundle, at depende sa sitwasyon, mukhang mas mahirap ang bundle, mas marami siyang inihagis. Pagkatapos ay tahimik silang nagtungo sa susunod na bahay. Sa ganitong paraan, si Lance ay nagdala ng isang sako ng pera, at hindi nagtagal ay naibigay na ang kalahati nito, at talagang nagmistulang isang martial arts soap opera kung saan ninakawan ng mga eksperto sa martial arts ang mayayaman upang tulungan ang mahihirap. Sa oras na ito, si Lance ay dumating sa bubong ng isang bahay, isang mababang single-story na maliit na bahay, ang mga tile ay natatakpan ng kulay abong plaster tiles. Kasalukuyang alas 2:30 ng umaga, at bukas pa rin ang mga ilaw sa loob. Sambahayan na ito. Ipinadala ito ni Lance, tulog na ang bawat kabahayan, bakit gising pa ang isang ito? Agad na nahiga si Lance sa bubong at narinig niyang may nag-uusap sa loob ng bahay. Matulog ka na, babantayan ko si Dad. Sabi ng isang babae. Paano ako makakatulog, ngayon lang naoperahan ang tatay mo, pero gabing-gabi ang inuwi namin, anong kasalanan? Mahinang iyak ng isang medyo may edad na babae. 15. Umiyak din ang dalaga, huwag naman po kayong ganyan, wala po kaming pera, kung wala po kaming pera, paano po namin maiipon ang bayad sa ospital na yan? Yung 100,000 ngayon ay bayad lang sa operasyon. Hindi kasama ang iba pang gastos. Nagulat si Lance, si Bella Pallen talaga, masyalansig nagkataon iyon. Nakita ni Lance ang kanilang pamilya sa ganoong kahirapan at naawa sa kanila, ang 100,000 na kakabigay lang sa kanila ngayon ay walang iba kundi ang surgical fee. Napakataas na bayad, kaya maaari lamang nilang gawin ang operasyon at umuwi sa parehong araw. Sa oras na ito, narinig muli ni Lance ang paghikbi ng ina ni Bella Pallen, tingnan mo ang iyong ama ngayon, siyam sa bawat 10, siya ay patuloy na masisira, kung ang gulugod ay papalitan, ito ay nagkakahalaga ng 2 milyon, oh my God, saan tayo kukuha, wuho. Huwag mo na munang isipin yon. Maya-maya lang, may lumipad na sako sa bintana. Bang! Nahulog sa sahig ang itim na sako. Sino? Nang sumigaw ang mag-ina ni Bella Pallen, abala sila sa pagtingin sa bintana at nakita ang isang malabong anino na nakatayo sa labas, at sinabi ng anino na iyon, itong pera, kunin mo ito para iligtas ang iyong mga mahal sa buhay. Siyempre, nagbago ang boses ni Lance. Pera.
Si Lizuan ay abala sa pagtingin sa sako, at sa Diyos, ang sako ay puno ng pera. Sino ka? Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sinabi ni Lance, ang pangalan ko ay Juan de Red Dust. Sabi ni Lance, tumalon sa bubong, lumapag sa bubong nang walang kahit isang tunog, kumurap at nawala sa dilim, talagang dumating at umalis ng walang bakas. Ang ina ni Bella Pallen ay nagbuhos ng lahat ng pera sa sako at nagbuhos ng isang higaan ng pera, ang dalawang mag-ina ay tumingin sa isang kama ng pera na nanatili. Nanginginig ang mga kamay ni Bella Pallen at binilang ang buong 210 bundle. Magkano? Nanginginig ang boses ni Nanay Lee habang nagtatanong. Ma, yung buong 2,100,000. Ah! Halos mahimatay si Nanay Lee nang marinig ang dami. Sino ang tumawag sa kanyang sarili bilang isang taong-unang pulang alikabok? Bakit mo kami binibigyan ng napakaraming pera sa kalagitnaan ng gabi? Hindi ko alam. Napailing-iling si Bella Pallen. Sabi ni Nanay Lee, huwag na muna sa ngayon, itabi mo ang pera, mahalaga ang pag-save sa iyong ama. Ngunit ang pinanggalingan ng perang ito ay hindi alam kung sakali. Kumunat ang noo ni Bella Pallen. Inabi ni Nanay Lee, kung ikukumpara sa buhay ng iyong ama, ang hindi alam na pinagmulan ay wala, ang pinakamasamang kaso ay makukulong ako mamaya. Tinanggaw ni Bella Pallen ang kanyang ulo ng walang laman. Hindi nagtagal ay bumalik si Lance sa kapitbahayan ng Isabela, syempre, hindi makadaan si Lance sa harap ng pintuan, ngunit umakyat sa 17 palapag at tumalon sa bahay sa pamamagitan ng bintana. Nang matapos ay natulog ng maganda si Lance. Sa sandaling ito, sa matataas na distrito, ang mainitin ang katawan na si Elsa ay umungal, imbestigahan para sa akin ang pagmamatsyag sa lahat ng lugar sa paligid dito, at huwag bibitaw sa kahit saang sulok. Oo. Kapitan. Tiningnan ni Elsa ang mga salitang nakaukit sa dingding at galit na sinabi, ninanakawan ng mayayaman para ibigay sa mahihirap. Wala akong pakialam kung sino ka, huhulihin kita, nangangahas na magnakaw ng bahay sa teritoryo ko. Hindi naniniwala si Elsa na talagang ninakawan nito ang mayayaman para tumulong sa mahihirap, anong panahon ito? Gayunpaman, narinig din ni Elsa na ang may-ari na ito ay hindi rin mabuting tao, at may mga hinala ng mga ilegal na mapagkukunan, ngunit hindi ito maaaring baliwalain lamang ng pulisya dahil lamang sa narinig nilang hindi ito mabuting tao, ang pulisya. Napag-usapan ang tungkol sa ebidensya, at hanggang sa may ebidensya, kailangan niyang sundin ang batas para protektahan ang ari-arian ng sinuman. Captain, walang nakitang bakas, halatang gawa ito ng martial arts expert. Bumalik ang isa sa mga lalaki para mag-ulat. Kailangan pa ng isang martial arts expert na magnakaw ng bahay. Kulang ba ang isang eksperto sa martial arts? Nagsalubong ang mga kilay ni Elsa. Sa manlansig ito, sikat na sikat ang mga martial arts master saan man sila pumunta, at imposibleng mauwi sila sa isang pagsalakay sa bahay at pagnanakaw. Sa makatuwid, si Elsa ay natarante sa pagsalakay at pagnanakaw sa bahay ngayong gabi, hindi siya lubos na naniniwala na ito ay ginawa ng isang dalubhasa sa martial arts. Kinaumagahan, sa isang mahirap na residential area ng Old Town ng London City, lahat ng pamilya ay sunod-sunod na bumangon. Sa oras na ito, maraming tao ang biglang nakakita ng isang bundle ng pera sa kanilang mga bahay. Saan mo nakuha ang pera? Hindi man alam ng marami kung saan nanggaling ang pera, hindi lumabas at sumigaw ng malakas ang mga residenteng nakakuha nito, ngunit tiningnan ng pamilya ang pera at kumunat ang noo nito na parang nahulog sa langit. Sa sandaling iyon, binuksan nila ang TV, at ang mga balita sa umaga ay nasa buong balita, na nagsasabi na may nagnakaw sa isang mayamang tao na nagkukunwaring ninakawan ang mayayaman upang ibigay sa mga mahihirap.
Yaong mga mahihirap na residente na kahit papaano ay nakakuha ng 10,000 o 20,000 yuan, pagkatapos manood ng TV at balita, at pagkatapos ay tumingin sa pera na lumabas sa kanilang mga tahanan, bigla silang naisip kung ito ba talaga ang taong nasa balita, na may pangalang Dark Warrior, sino ang nagnakawan ng mayayaman para ibigay sa mahihirap at itinapon sa kanila, di ba? Katawa-tawa yan. Meron nga bang ninakawan ang mayayaman para ibigay sa mahihirap? Talagang naglalaro sa totoong buhay ang mga plot na nangyayari lang sa martial arts TV shows. Gayunpaman, maging ito man o hindi, ang mga mahihirap na tao na nakakuha ng pera mula sa manipis na hangin ay hindi gagawa ng ingay. Sa kanyang tahanan, nanood si Bella Pala ng balita sa TV at natigilan, ninakawan ang mayayaman para ibigay sa mahihirap. Gayunpaman, ang puso ni Lee Zuan-er ay napuno ng halo-halong emosyon. Ang lalaking nakaitim na nakita niya kagabi ay siya ring wannabe na magnanakaw na hinahanap ng buong lungsod sa ngayon, isang pagkatalo ng pulang alikabok. Dapat ba akong magkusa na ibigay ang pera? O ito ba ay katahimikan? Ang moralidad at batas ay nakipaglaban sa puso ni Bella Palan, sa huli, ang buhay ng kanyang ama ang nanag, at pinili ni Bella Palan na manahimik. Kung hindi, sorry din sa pagkatalo ng pulang alikabok, basta, ang pag-iisip ng taong ito, ano pakiramdam ko medyo hindi ko moari, anong panahon, ninanakawan pa ang mayayaman para tumulong sa mahihirap, galing ba siya sa mundo ng militar? Sining. Sa istasyon ng pulisya, umungal ang direktor, Elsa, bibigyan kita ng 3 araw, kung hindi mo malutas ang kaso sa loob ng 3 araw, tatanggalin kita sa iyong post. Kinagat ni Elsa ang kanyang mga ngipin, huwag kang mag-alala Chief, mahuhuli ko ang wangyang bandit na iyon. Huwag ka nang pumunta pa. Umungol ang direktor, bagamat sinabi niya sa kanyang mga labi na kung hindi malulutas ang kaso sa loob ng 3 araw, aalisin ang posisyon ni Elsa, ngunit ito ay mga salita lamang. Napakabata pa ni Elsa na siya ay naging kapitan ng kriminal na pulis, ang kapitan ng Narcotics Brigade at iba pa sa ilang posisyon sa kapitan, na humawak ng ilang posisyon, hindi dahil mayroon siyang malaking backstage, ngunit dahil, ang martial arts ni Elsa napakataas ng mga kasanayan, ang Public Security Bureau ang gumastos ng mataas na presyo at mga pabor para dalhin si Elsa, na may napakataas na kasanayan sa martial arts, dito. Paano ba talaga nila ito bawiin? Si Elsa ay lumabas sa opisina ng direktor, puno ng galit, siya ay isang sikat na eksperto, ang Public Security Bureau ay nagbayad ng mataas na presyo upang kunin siya, ngunit ngayon sa kanyang teritoryo ay nangyari ang ganoong bagay, kung hindi niya malutas ang kaso at hulihin ang bandilansig ilog na iyon, siya mismo ay nahihiya na tumambay dito. Alas 6 ng umaga, humihinga pa rin si Lance. Sa oras na ito, tahimik na nagising sina Adan at Eden. Hinaan mo ang boses mo, bilasan na natin at tumakas sa kotse bago pa magising ang young master. Ngumiti si Eden, buti na lang bumili kami ng BMW 5 Series noong mga oras na iyon, sa wakas ay nagkakahalaga na ng kaunting pera. Bilasan mo. Nagmamadaling binuksan ng dalawa ang pinto, pumasok sa elevator, at bumaba sa unang palapag na naglalagablab, habang sa sandaling ito, humihilig pa rin si Lance. Nang makarating sila sa unang palapag, bumukas ang pinto ng elevator at si Lance, suot ang kanyang pantalon, ay nakatayo sa pintuan ng elevator, nakatingin sa dalawang maid at nakangiti, "Good morning, two of you." Ah! Sigaw ni Adan, nakatingin kay Lance na hindi makapaniwala, nakalalabas lang ng bahay ng malinaw na naghihilik sila. Kung gusto mong umalis, maaari mong ilabas ang susi ng kotse. Kabanata 16. Napatulala si Eden at nagtanong, "Young Master, anong susi?" BMW Series 5, iabot ang mga susi. Umirap si Lance. Kinailangan lamang ni Eden na matapat na ibigay ang isang bangkos ng mga susi ng kotse kay Lance.
Kinuha ni Lance ang susi ng kotse at ngumisi, sige, pwede na kayong umalis. Pagkasabi noon, gumalaw ang figure ni Lance at nagmamadaling umakyat sa hagdan sa isang kisap mata, gaano man kabilas ang elevator, iyon ay, kasing bilis niya. Wow! Nakita ni Adan ang katawan ni Lance na umakyat sa hagdan na parang isang string ng mga anino, natulala. Masyalansig mataas ang gun ni Young Master. Eden urged, Adan, bilasan mo? Bagamat wala na tayong BMW, pwede pa tayong magsimulang muli, sige Lansig mabubuhay tayo ng masaya magpakailanman. Napabuntong hininga si Adan, sino ang sasama sa iyo, napagpasyahan ko na, mananatili ako at magiging kasambahay ng Young Master. Kinuha ni Lance ang susi ng kotse at natulog ulit, natulog hanggang alas 9 ng sabay-sabay. Pagkagising ng alas 9, lumabas si Lance sa kanyang silid, tahimik ang bahay, at tila umalis na nga ang dalawang katulong. Hindi naawa si Lance sa kanila, kaya lang mag-isa siya sa hinaharap, hindi pa sanay sa mundo, walang magpaliwanag sa kanya. Binuksan ni Lance ang TV na nagbo-broadcast ng balita tungkol sa pagsalakay sa bahay na nangyari alas 2 ng madaling araw ngayon. Si Lance ay nanunood ng may kasiyahan. Sinabi sa balita na may kabuoang 3.8 milyong cash ang ninakaw mula sa pagnanakaw. Malaking numero ang 3.8 milyon, kaya malaking balita ito sa lungsod ng London at nagdulot ng malaking kaguluhan. Nagulat si Lance nang malaman ang halaga, 3.8 milyon para sa sarili niyang gamit, kahit papaano hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain sa loob ng maraming taon. Sa kasamaang palad, ninanakawan ni Lance ang mayayaman para tulungan ang mahihirap, at hindi siya mag-iiwan ng kahit isang sentimo para sa kanyang sarili. Kung hindi, labag ito sa magiliw na diwa ng pagnanakaw sa mayayaman upang tulungan ang mahihirap, at magiging masama sa mga tao ng ang mundo. Pinatay ni Lance ang TV at naghanda na lumabas para sa almusal. Ilang daang dolyar na lang ang natitira sa akin, ano ang dapat kong gawin? Nalungkot si Lance, hindi inaasahan na darating sa Manlansig ito at mag-alala tungkol sa pagkain araw-araw. Sa Manlansig ito, kung wala kang pera, talagang mahirap kumain ng pagkain. Bulong ni Lance at bumaba. Sa sandaling ito, sa ibaba ng kapitbahayan ng Isabela, mayroong isang Mercedes-Benz na nakaparada, ang kaparehong sumunod kay Lance noong nakaraang gabi. Bumaba si Lance sa sahig at lumabas sa pasukan ng komunidad, naghahanda na pumunta sa isang restaurant para sa hapunan. Huwag itanong sa kanya kung bakit hindi siya mismo ang nagluto nito, saan gagamit si Lance ng induction stove. Lumabas si Lance sa mga tarangkahan ng pamayanan ng Isabela, mahigit 10 metro sa likuran niya, dahan-daang sumunod ang sasakyang iyon ng Mercedes-Benz. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ito na naman ang sasakyan, para saan niya ako sinusundan. Sa katunayan, napansin na ito ni Lance, naramdaman niya ito nang umuwi siya mula sa paaralan noong gabi, ngunit noong nakaraang araw ay hindi siya pamilyar sa mundo at naisip na ang mga kotse ay mga hayop, ngunit ngayon ay hindi na siya pamilyar sa mundo at alam na ang mga sasakyan ay hindi hayop. Lumiko si Lance sa isang intersection sa kanyang harapan at nawala sa paningin ng tsuper ng Mercedes-Benz. Agad na binilisan ng driver ng Mercedes-Benz para makahabol at lumiko rin patungo sa intersection na iyon. Gayunpaman, matapos lumiko sa intersection, hindi pa rin nakita ng driver ng Mercedes ang figure ni Lance. Nawala, saan siya nagpunta sa isang iglap. Noon lang, ang boses ni Lance ay nanggaling sa backseat ng Mercedes, bakit mo ako sinusundan? Lumingon ang driver ng Mercedes at laking gulat niya nang makita si Lance na nakaupo sa likurang upuan ng kanyang sasakyan. Ga! Nagpakawala ng preno si Mercedes. Ikaw, kailan ka umupo sa likod ko? Ang driver ng Mercedes-Benz ay natakot na tumingin kay Lance,
hindi man lang naramdamang sumakay si Lance sa kanyang sasakyan, syempre, iniwan niyang bukas ang salamin sa likuran, kung hindi, si Tang. Hindi na sana makapasok si Lance. Seryosong sabi ni Lance, tinatanong kita, bakit mo ako sinusundan? Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon kung hindi ka tapat tungkol dito. Hindi, hindi, sasabihin kong sasabihin ko. Bilasan mo sabihin mo, nagmamadali pa akong mag-dinner. Hello? Driver ako ni Edward Song? Pumunta ako sa school para sunduin yung anak ni Edward Song nung araw na yon, pero hindi ko akalain na mahuhuli ako, at naunang bumalik si Miss sa kotse ng kaklase niya. As I was about para bumalik, nakita kong binasag mo ng sampal ang isang Porsche, nabigla ako, sige Lansing eksperto ka sa malalim na pagtatago. Sinabi ni Lance, cut the crap, it's none of your business kung expert ako o hindi, bakit mo ako sinusundan, ano ang pakay mo? Nakita mo ba na mayroon pa akong ilang daang dolyar sa aking bulsa at gusto mong ninakawan ako? Senior, I Lancet have the strength to rob you, I Lancet mean any harm by stalking you. Kung ganoon ano ang gusto mo? Ganito, naghahanap ang boss namin ng campus personal bodyguard para sa kanyang anak, at isa akong martial arts practitioner at may kilala akong mga eksperto sa larangan, kaya pinakiusapan niya ako na magtanong-tanong din para makita kung mayroon bang angkop. Introductions for him. Nagkataon lang na nakita kita, so, I wanted to get to know you a little better tapos sinundan kita, yun lang. Campus personal bodyguard. Oo, sikat na propesyon ngayon. Sinustalk mo ako dahil gusto mo akong maging bodyguard ng anak ng amo mo? Tanong ni Lance. Oo, kung payag ka, tiyak na maaari mong subukan ito. Bakit ko naman gustong maging bodyguard ng lady mo, kumikita ba ang maging bodyguard? Ang driver ay abala sa pagsasabing, hindi ko alam kung ito ay kumikita o hindi, ngunit tiyak na hindi kita pakikitunguhan ng masama. Sinusundan kita upang makita kung mayroon kang anumang mga plano sa bagay na ito, senior, paano kung magbigay may naisip? Sabi ni Lance, sa tingin mo ba napakagaling ko sa martial arts kaya madali akong maging bodyguard para sa isang tao? Ngumiti ang driver, Senior, tama ka, kaya wala akong ilusyon, subukan mo lang, since wala ka namang intensyon, tapos kalimutan mo na, sorry sa abala. Abalang sinabi ni Lance, sandali lang, alang-alang sa pagiging sinsero mo, hanggat okay pa ang sweldo, hindi imposible, kung makakapagbayad ako ng 5,000 yuan kada buwan, sa palagay ko ay maaatubili akong pumayag. Nagulat ang driver, ano? 5,000 yuan. Natigilan si Lance, abala sa pagbabago ng kanyang mga salita, pagkatapos ay 4,000 yuan. 4,000 yuan. Muling nagulat ang driver. Not even 4,000, yun ay minimum na hindi bababa sa 3,000. 3,000. Tinitigan siya ng driver. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, paano mga 2,000 para sa bawat panig? Senior, niloloko mo ba ako, 2,000? Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, 1,000, okay lang, di ba? Lalong hindi makapaniwala ang tsuper ng Mercedes, Senior, pwede bang tumigil ka na sa pagbibiro? 1,000. Damn it, 500? It really can't go any lower, if it goes any lower I really Lance at consider it. Nanlumo si Lance, ilang sandali na ang nakalipas ay nagsabi siya ng 5,000 bago nag-aatubili na sumang-ayon, ngunit hindi niya ito tinanggap. Hindi ko inaasahan na sa huli ay siya ang nagkusa na bumaba sa 500, ito ay masyalensig masungit. Saan ba siya gustong i-recruit ng mga tao, halatang deadbeat siya na gustong gawin ang trabahong ito,
at saka sabi niya hindi siya magiging madaling bodyguard, tinalo niya ang sarili niyang mukha. Tumawa ang driver, "Senyor, nagbibiro ka talaga, sa presyo mo, dapat at least 50,000 ka." 17. Ano, 50,000 a month? Hindi makapaniwala si Lance. Oo. Shit. Tapos nag-alok lang ako ng 5,000, ikaw akala ko isa akong leon. Gusto talaga siyang sampelan ni Lance hanggang mamatay, dahilan para masira niya ang mataas at makapangyarihang imaheng pinananatili niya. Nako, senyor, may balak ka ba talagang maging bodyguard para sa ating ginang? Ang presyo ay maaari pa ring makipag-ayos sa ating amo kung hindi ka pa nakontento. Si Lance ngayon kahit na ang pagkain ay isang problema, ano pa ba ang handang gawin? Sa katunayan, sa puso ni Lance, hindi niya mapapantayan ang pagkakataong ito sa trabaho, hindi banggitin ang 500, natatakot ako na hanggat siya ay sa pangangasiwa sa pagkain at tirahan ay handa siyang gawin ito. Nalaman ni Lance na, pagdating sa manlansig ito, siya ay naging napakawalang pigil, ang ilang pagkain ay maaaring hayaan siyang maging bodyguard ng ibang tao. Nakangiting tanong ni Lance, iyon, iniisip ang mga pagkain. Ngumiti ang driver, "Senyor, huwag kang mag-alala, kapag natanggap ka na, may kasamang pagkain at tuluyan." So good? Then what's the hesitation, payag ako. Ngumiti ang driver, "Gayunpaman, senyor, may mga bagay na dapat kong ipaliwanag muna. Sabi mo, ang aming ginang ay isang napakahirap na babae, at ang aming amo ay nakakaramdam ng sakit sa ulo, kaya dapat kang maging handa. Siyempre, mahilig siya sa kaunting kaguluhan, ngunit hindi siya masama sa kalikasan. At saka, ipinagkatiwala ng aming amo ang ibang tao na maghanap ng mga bodyguard. Bukod sa akin, kaya may iba pang nakikipagkompetensya sa iyo, at kailangan mong pumasa sa interview ng aming boss upang maging personal na bodyguard ng aming babae. Tandaan ang website na Consyo8.net. No problem, it's a piece of cake. Ngumiti si Lance. Good, then you'll wait for my call or I'll pick you up this afternoon. Wala akong phone. Natigilan ng driver, paano ba naman ang mga tao ngayon ay wala na ring cellphone? Oh, kung ganoon ay ibibigay ko sa iyo ang aking ekstrang telepono upang magamit sa ngayon. Kinuha ng driver ang isang cellphone kay Lance. Salamat. Tinanggap ito ni Lance nang hindi sinasadya, hindi na ito ibabalik ng puso ni Lance. Bumaba si Lance sa sasakyan at nagpaalam sa driver ng Mercedes, umalis na ang Mercedes, darating siya para sunduin si Lance para sa interview sa hapon. Pagkatapos noon, pumunta si Lance sa isang hotel upang mananghalian, dahil nakahanap siya ng bagong trabaho at nasa mabuting kalagayan, kaya kinain ni Lance ang lahat ng natitirang daan-daang dolyar ng sabay-sabay. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik si Lance sa kanyang tahanan sa kapitbahayan ng Isabela, pinag-aralan ang telepono, at aksidenteng nadial ang isang numero. Isang purong boses ng babae ang tumunog mula sa telepono, "Hello, Uncle Tang." Nagulat si Lance nang marinig ang boses sa telepono, ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakatanggap siya ng tawag sa telepono, at napakagalang niya nang ibukan niya ang kanyang bibig at tinawag siyang tiyuhin. Hihihi, you're welcome. Magalang din si Uncle Tang sa kwartong ito, kaninong anak yan, napakabuting bata. Humalaklak si Lance. Ang kabilang dulo ng telepono ay natigilan, pagkatapos ay galit na galit, "Hindi ikaw si Uncle Tang, sino ka?" Sinabi ni Lance, "Ako si Uncle Tang, ang apelyido ko ay Tang, ang pangalan ko ay Lance, hindi mo ba ako tinatawag na Uncle Tang? Bastard, how dare you treat me?" Cut. Ibinaba ang telepono. Tumingin si Lance
sa telepono ng buong pagmamahal at ngumiti, makakapagpadala ka talaga ng tunog sa loob ng 1,000 milya, nakakamangha. Nima, noong bata pa ako, pinilit ako ng aking amo na magsanay ng 1,000 miles voice transmission at pinarusahan ako ng hindi kumain ng 3 araw. Kung alam ni Master na sa manlansig ito, ang isang maliit na cellphone ay tunay na makakapagpadala ng tunog ng 1,000 milya, natatakot ako na si Master mismo. Huwag ka na mag-practice, hahaha. Ang pagsasanay ni Lance sa pagkabata ng 1,000 milya ng sound transmission work, isang magandang pangalan, hindi talaga 1,000 milya, hindi hihigit sa ilang kilometro ang saklaw sa himpapawid, at lubhang nakakapagod na panloob na puwersa. Sa sandaling ito, ang driver ng Mercedes-Benz na iyon, ang telepono sa kanyang katawan ay nag-ring, isang tingin ay tinawag ang kanilang ginang, abala sa pag-pick up. Hello, Miss Avon. Tito Tang, tinawagan ko lang iyong ibang numero, bakit hindi mo sinasagot? Miss Avon? Ito? Sorry yung phone? Pinapahiram ko muna sa iba. Sino siya? Galit na tanong ni Miss Avon. Miss Avon? Siya ang personal bodyguard candidate na nahanap ko para sa iyo. Ang pangalan niya ay Lance, susunduan ko sana siya mamayang hapon para sa interview ng tatay mo, pero wala siyang cellphone, kaya ako. Ipapahiram na lang sa kanya ang cellphone na iyon para magamit niya pansamantala. Galit na sabi ni Miss Avon, sabihin mo na lang na huwag siyang sumama sa interview, tatawagan ko ang tatay ko at hinding-hindi siya kukunin kahit na dumating siya para sa interview. Miss Avon? Bakit? How dare this Denton Ronan take advantage of me? I would never want someone like that as my bodyguard. Cut! Tunog ni Uncle Tang at galit na nagdayo kay Lance, ngunit sa kasamaang palad walang sumagot. Dahil hindi alam ni Lance kung paano sasagutin ang telepono. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na lugar, isang binata ang naghahanda na lumabas, at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod niya ang nagbilin, "Go for it, Andrew Hill, sige Lansig, maaari kang maging personal bodyguard ni Song Avon. You're ang ikasampung ranggo na eksperto ng Palanan High School, at kinikilala ka rin bilang damo ng paaralan, kaya martial arts man ito o face value, walang dahilan kung bakit hindi ka maaaring maging bodyguard ni Song Avon. Ngumiti ang lalaking ito na tinawag na Andrew Hill, alam ko tito, gagawin ko ang lahat, si Avon ang orihinal na babaeng crush ko, muntik na siyang maksident noong nakaraang buwan, ayaw ko na hindi ko siya maprotektahan. Personally. This time ang kanyang ama ay nagkataon na naghahanap ng mga personal na bodyguards, para makatuwirang manatili ako sa kanyang bahay, at pagkatapos, araw-araw, tiyak na mapaibig ko siya sa akin. Sa ibang bahagi ng lungsod, bahagyang ngumiti ang isang binata na nakasuot ng itim at tiningnan ang sarili sa salamin, nakaawang ang bibig, perfect. Ang isang tagasunod sa kanyang tabi ay abala sa pagsasabing, "Young master, kasama mo ang sakay, mayroon pa bang batang babae na hindi ma-set up? Isa ka sa aming London City, isa sa 3 pangunahing irregular na puwersa, ang kanta na iyon." Maaaring hindi maglakas loob si Daitia na bastyusan ka, at karangalan ni Edward Song na maaari kang maging personal bodyguard ng kanyang anak. Hahaha. Ang lalaking ito ay tumawa ng malakas at ngumuso, "Song Avon, I am bound to win." Katulad nito, sa sandaling ito, sa isang highway na hindi kalayuan sa lungsod ng London, isang kabataang lalaki na humigit kumulang 18 o 19 na taong gulang, na may dalang snakeskin bag sa kanyang likod at isang dayami na sombrero sa kanyang ulo, ay naglalakad sa kahabaan ng highway patungo sa toll. Istasyon ng lungsod ng London.
Tumawa ang binata na ito. Hey Ellie, sa wakas ay nakarating din sa lungsod ng London, pagkatapos maglakad ng 3 araw at 3 gabi, bali ang aking mga paa. Gayunpaman, ang gawaing ibinigay ni Master sa pagkakataong ito ay napakasimple, ang personal na protektahan ang 1,000. Gold Lady? Or a super beautiful 1,000 gold lady? Hihihi, I like this kind of mission the most. Master, Lance at Worry, aalagaan ko talaga ang dati mong kaibigan at poprotektahan ko ng maayos ang apo niya, hahaha, beautiful girl, ay darating ako. Saying that, this teenager exerted his lightness and bypassed the toll station and entered the city. Sa sandaling ito, sa London City Railway Station, isang haring sundalo na nakasuot ng camouflage uniform at may dalang bag ay lumabas ng istasyon. Ang haring sundalong ito ay mukhang malakas at hindi nasisiyahang bamulong, Commander, sanay na akong ipinanganak at itinaas, ngunit hinihiling mo sa akin na protektahan ang ilang libong malakas na babae, sayang. 18. Sa kapitbahayan ng Santao. Pinag-aaralan ni Lance ang kanyang telepono nang ang tunog ng susi sa pagbukas ng pinto ay nanggaling sa labas. Hanem. Sino? Sa sandaling iyon, binuksan ni na Little Ring at Eden ang pinto at pumasok, may dalang maraming gulay at prutas sa kanilang mga kamay. Young Master, gising ka na. Masiglang tanong ni Adan. Hanem. Wala na ba kayo? Nalilitong tumingin si Lance kina Adan at Eden. Hindi lumabas kami para bumili ng pagkain mo Young Master, magluluto ako ng masarap na tanghalian para kay Young Master sa tanghali. Tama ba ang narinig ko, ngayon ay binibigyan ka ng kalayaan at hindi ka umaalis? Young Master, napagdesisyonan namin ni Adan na kami ang magiging mga lingkod mo. Napakunot noo si Eden. Sa sandaling ito, sa London City Railway Station, isang haring sundalo na nakasuot ng camouflage uniform at may dalang bag ay lumabas ng istasyon. Ang haring sundalong ito ay mukhang malakas at hindi nasisiyahang bamulong, Commander, sanay na akong ipinanganak at itinaas, ngunit hinihiling mo sa akin na protektahan ang ilang libong malakas na babae, sayang. 18. Sa kapitbahayan ng Santao. Pinag-aaralan ni Lance ang kanyang telepono nang ang tunog ng susi sa pagbukas ng pinto ay nanggaling sa labas. Hanem. Sino? Sa sandaling iyon, binuksan ni na Little Ring at Eden ang pinto at pumasok, may dalang maraming gulay at prutas sa kanilang mga kamay. Young Master, gising ka na. Masiglang tanong ni Adan. Hanem. Wala na ba kayo? Nalilitong tumingin si Lance kina Adan at Eden. Hindi lumabas kami para bumili ng pagkain mo Young Master, magluluto ako ng masarap na tanghalian para kay Young Master sa tanghali. Tama ba ang narinig ko, ngayon ay binibigyan ka ng kalayaan at hindi ka umaalis? Young Master, napagdesisyonan namin ni Adan na kami ang magiging mga lingkod mo. Napakunot noo si Eden na may nakakapang-akit na ngiti. Walang imek na umiling si Lance at sumenyas, tama lang, halika rito at turuan akong gumamit ng cellphone. Natigilan si Adan, ngunit masigasig pa ring tinuruan si Lance kung paano gumamit ng cellphone. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sa sandaling ito, sa isang gusali sa lungsod ng London, mayroong isang marangya at maluwang na opisina. Nakaupo sa opisina ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki nang pumasok ang isang matandang lalaki na nasa edad 60s. Dai Tian. Tawag ng matandang iyon. Tito Lee, nalaman mo ba kung sino ang umatake kay Yvonne noong nakaraan? Tanong ng medyo may edad na. No, I guess it's not that easy. By the way, the personal bodyguards hired for the lady, halos magkakasama-sama ang mga candidates, 2:00 ng hapon, you can conduct the personal bodyguard interview. Ang matanda. Pinangalan ng Uncle Levi's iniulat. Tumango si Edward Song at nagtanong, sino silang lahat?
Isa-isang sinabi ni Uncle Tang, ang unang kandidato, na tinatawag na Ben, itong si Ben ay napakalakas, ang kanyang amo ay nasa top 10 sa pinakamalakas na pumatay sa Yan World. Kung hindi dahil sa katotohanan na minsan ang iyong ama nagkaroon ng kaunting pakikipagkaibigan sa kanyang amo, tiyak na hindi niya siya makukuhang bumaba sa bundok upang protektahan si Miss Avon. Gusto ng iyong ama na itong si Ben ay maging personal na bodyguard ni Miss Avon. Tumango si Edward at ngumiti, talagang nag-effort ang tatay ko para sa apo na ito. Nagpatuloy ang matanda, ang pangalawa ay, pinagkatiwalaan mo ang commander ng hukbo na si Clinton na hanapin siya, na tinatawag na Ben, sa iyong relasyon kay Clinton, natural na hindi ka makakahanap ng masama para sa iyo. Narinig ko na itong si Ben ay isang sundalo na nagsagawa ng hindi mabilang na mga death mission, at sapat din para maging personal bodyguard ng isang babae. Ano pa? Ang pangatlo ay, ang bunsong anak ng ating London City Dragon Gang, si Larry, na nagngangalang Tim. Si Tim ay palaging pinakamayayabang na anak ni Larry, at siya ang nagkusa na mag-apply bilang bodyguard ng isang babae. Si Larry ay ang vice head ng Windcloud Hall, at ang kanyang anak ay nagkusa na gustong maging bodyguard ng isang babae, kung hindi namin siya bibigyan ng mukha, natatakot kami na hindi ito magiging maganda. Pagkatapos ng lahat, sa London City, walang gaanong naglalakas loob na hindi sumuko sa Windcloud Hall. Sumimangot si Edward Song, mukhang naiirita, at nagtanong, at may pang-apat, iyong hiniling mo sa principal ng Palanan Middle School na hanapin, ang principal ng Palanan Middle School ay nag-nominate ng isang estudyante na nagngangalang Andrew Hill, itong si Andrew Hill, na isa ring estudyante ng Palanan Middle School, ay nasa ika-10 sa martial arts, ay angkop din para maging personal bodyguard ng isang babae. Well, wala na dapat. Ngumiti ang matanda, may isa pa, ipinagkatiwala mo sa driver na iyon, si Uncle Tang, na tumulong kung may angkop, at ang driver na si Uncle Tang, ay nagrekomenda din ng isa. Uncle Tang. Oh, casual ko lang nasabi, at sineryoso niya iyon. Walang imek na tumawa si Edward Song, kasama ang kanyang mga koneksyon, bakit niya ipagkakatiwala ang isang patay na eroplano na maghanap ng bodyguard, ngunit ito ay isang casual na pahayag. Sinabi ng matanda, ang hinahanap ni Uncle Tang ay, isang lalaking nagngangalang Lance, hindi ko alam kung ano itong Lance. Ang pinanggalingan, narinig ko na mula rin ito sa Palanan High School, ngunit sa mga henyo at strongmen ng Palanan High School, hindi ko pa narinig ang tungkol kay Lance. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Edward Song. Hey, Avon! Magiliw na sabi ni Edward Song. Dad, balita ko ini-interview mo ako para sa isang bodyguard mamayang hapon, hindi ba? Avon, huwag kang mag-alala, hahanapin ka ni Dad ng sapat para protektahan ka, at hindi na mauulit ang nangyari noong nakaraan. Tatay, may isang lalaki na nagngangalang Lance, talagang hindi siya maaaring kunin. Bakit? Itay, ang Lance na ito ay isang buhong, kinuha niya ang telepono ni Uncle Tang kaninang umaga at tinawagan ako, sinasadya niya akong sinamantala. Sige, yun lang. Tumawa ng walang salita si Edward at sinabing, Uncle Tang, kung gayon, hayaan mong hindi pumunta sa interview ang Lance na iyon, pagkatapos ng lahat, ito ay isang driver na naghahanap ng isang driver na may limitolensig paningin. Dahil tiyan, natatakot ako na ipinaalam na ni Uncle Tang na si Lance, kaya hindi ba't medyo hindi maganda ang biglaang hilingin sa kanya na huwag pumunta ngayon. Hindi pa rin siya tatanggapin, darating man siya o hindi. Maging ang parehong resulta, kaya bakit magdusa ang dila, at ipahiya din si Uncle Tang, pagkatapos ng lahat, si Uncle Tang ay isang matandang driver na kasama mo sa loob ng 20 taon. Sinabi ni Edward Song, sige, alang-alang sa mukha ni Uncle Tang, hayaan itong si Lance na dumating para sa isang interview, ngunit, hinding-hindi siya uupakan. Sige. Sa distrito ng Isabela, personal na nagluto sina Adan at Eden ng masaganang tanghalian para kay Lance. Young Master, masarap ba?
Tanong ni Eden. Well, it's good. Tastier than the restaurants, and restaurant food is always greasy. Especially after going out for a meal this morning, I always feel a bit uncomfortable in my stomach, and I Lancet know what's going on. Eden daw, young master, sige Lancet kumain ka ng gutter oil. Lihim na tumawa si Eden, napakataas ng kasanayan ni young master sa martial arts, ngunit natuyo rin siya ng gutter oil, talagang napakalakas ng gutter oil. Sinabi ni Adan, gustong kainin ito ni young master, niluluto ito ni Adan para kay young master araw-araw, okay, young master. Matamang nagtanong si Lance, bigla na lang sa akin, gusto mong tamaan ulit ang katawan ko ah. Young master, saan ka pupunta? Napakataas ng martial arts skills ni young master, si Adan ay kusang loob na maging maid mo sa pagkakataong ito. Tanong ni Eden, by the way, young master, iyong malaking pagnanakaw kaninang madaling araw, ikaw ba ang may gawa nito o hindi? Huwag ka ng maraming tanong, sige salamat sa tanghalian, may interview ako mamayang hapon, lunch break ko. Alauna ng hapon, tumunog ang telepono ni Lance, at mukhang ang driver ng Mercedes ang tumawag sa umaga. Hello. Kinuha ito ni Lance. Senior, baba na ako? Bumaba ka na, susunduan kita para sa company interview. Sige, bababa na ako. Pumunta si Lance sa salamin sa banyo at hinawakan ang kanyang buhok at inayos ang kanyang mga damit bago siya bumaba ng hagdan at nakita ang Mercedes-Benz mula umaga na naghihintay sa labas. Senior. Ang driver ng Mercedes ay abala sa pagbukas ng pinto at inanyayahan si Lance na pumasok pagkatapos ay nagmaneho palabas ng kapitbahayan. Sino ang babaeng tumawag sa akin noong tanghali? Bakit mo ako tinatawag na Uncle Tong? Ang batang lalaki ay magalang, ngunit medyo masama. Sabi ni Lance. Mapait na tumawa ang tsuper ng Mercedes, siya ang aming ginang, hindi kanya tinatawag na Tio Tang, tinatawag niya ako. Dahil ako ay pinangalan ng Tang tulad mo, maaari mo akong tawaging Uncle Tang. 19. Nagkataon lang, kaya ito ang orihinal na pamilya. Pagkatapos ay tatawagan kitang Uncle Tang, at hindi mo rin ako dapat tawaging senior, tawagin mo akong Lance. Mapait na ngumiti ang maliit na Tang, na puno ng halo-halong damdamin ang kanyang puso, nasaktan na ni Lance ang ginang, hindi na kailangan pang dalhin si Lance sa interview, ngunit medyo hindi maganda kung bigla siyang hindi dadalhin sa panayam. Alam na ni Uncle Tang na imposibleng matanggap si Lance, kaya sinadya niyang sabihin, Lance, kailangan mong maging handa sa pag-iisip ang panayam na ito, bukod sa iyo ay may 4 pang iba, ang 4 na iba pa ay napakahusay. Mga kabataan. Sabi ni Lance, huwag kang mag-alala, sa mga kondisyon ko, walang dahilan para tumanggi ang amo mo maganda ang trabahong ito, tiyak na ipaglalaban ko ito. Subukan mo lang ang lahat. Mapait na ngumiti si Uncle Tang, ang driver. Sa wakas, pagdating sa ibaba ng isang mataas na gusali, ang driver, Lance, ito ang kumpanya ng aming boss, ang boss ay nasa 18th floor, punta tayo sa 18th floor. Mabuti. Dumating si Lance sa ika-18 palapag, inakay ng driver, si Uncle Tang, si Lance sa pintuan ng isang receiving room at sinabi kay Lance, Lance, maghintay ka muna sa loob, may mag-aabiso sa iyo na pumasok sa opisina ng aming boss para sa isang pakikipanayam pagdating ng panahon. Mabuti. Pumasok si Lance sa pintuan ng receiving room at nakita niya sa isang sulyap na mayroon ng 4 na binata na naghihintay doon. Ang 4 na lalaking iyon ay biglang tumingin kay Lance. Ang unang website na Consyo 8. Net. Tumawa si Lance at sinabing, 4 na magkakapatid, magalang ako sa silid na ito. Ang isa sa mga kabataan, na nakasuot ng itim na may masamang tingin, ay nakakunot noo kay Lance, na tila labis na hinamak. Ang kabataang ito ay mula sa Wind Cloud Hall ng 3 Great Irregular Powers, na tinatawag na team.
Ang kabataang pinakamalapit kay Lance at nakasuot pa rin ng camouflage uniform ay bahagyang ngumiti kay Lance at sinabing, "Hello, nandito ka rin para sa isang interview, ako si Ben." Si Lance ay abala sa pagsasabing, "Ako si Lance." Oh! Ang lalaking mukhang manggagawang magsasaka na iyon, kinusat niya ang kanyang mga mata upang tasahin si Lance. Ang mukhang manggagawang magsasaka na ito ay ang dalubhasa na bumaba mula sa bundok na tinatawag na Ben. Sa sandaling ito ay mayroon pa siyang supot ng balat ng ahas. Sa gilid niya, may nakasabit din siyang straw hat sa likod. Sinabi ni Ben kay Lance, "Ang taong ito, na tinitingnan ang iyong relaxed na estado habang naglalakad ka dito, mukhang napaka-confident mo sa interview na ito." Tiningnan din ni Lance ang mukhang migranteng kabataang ito at ngumiti, "Itong tiyuhin ng magsasaka. Sino ang tinatawag mong Uncle Farmer?" Umungol at nag-aapoy si Ben. "Ah, nandito ka rin ba para sa isang interview?" "Ay, sorry, akala ko nandito ka para magbenta ng mga produkto." Abala si Lance sa paghingi ng tawad. "Ikaw." Galit na galit si Ben na gusto niyang atakihin. "I'm sorry misunderstanding, martial art, it's mainly because of your dress, you look too much like a farmer uncle." Bamantong hininga ang mukhang magsasaka na si Ben, hindi na pinansin si Lance at tinoon ang pansin sa mga kabataang nasa gilid. At sa kanilang lahat, kasama na si Lance, itong Andrew Hill na ito ang pinakagwapong hitsura. Kaya naman, naramdaman ng lahat na ang pinakagwapong taong ito ang pinakamalaking banta. Maliban, syempre, si Lance, na naramdaman na siya ang pinakagwapo. Ang kabataang nakatayo sa gilid ay lumingon para tingnan si Lance na may malamig na mukha, ngunit tila hindi niya kilala si Lance. 5 tao ang nakaupo sa receiving room at hindi sila nagsasalita sa isa't isa. Naka-on ang TV sa reception room at nagsimula ng mag-broadcast ang TV tungkol sa malaking kaso ng pagnanakaw kaninang madaling araw. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon. Hindi alam ni Lance na ang mundo ay ang batas ng bansa, ngunit wala pang ebidensya, gaano man siya kalala ay protektado ng batas. Bukod dito, sa mata ng mga pulis, si Lance, isang magnanakaw, ay mas masahol pa sa may-ari ng Gold Bank. Ang host ng TV broadcast. Sa 2:00 ng umaga ngayon, ninakawan ang mga vault ng XX household sa XX Upscale District, na may 3.8 milyon na cash na nawawala, na siyang pinakamalaking halaga ng pera sa pagnanakaw. Mga kaso mula nang itatag ang People's Republic of China. Unang hinatulan ng Public Security Bureau na ang pagnanakaw na ito, alinman sa isang matagal ng planong koponan o isang martial arts master. Ngunit ito ba ay gawain ng pangkat ng pagnanakaw o isang martial arts master? Dahil dito, ngayong tanghali, inimbitahan ng Public Security Bureau ang super expert ng London City, si Senior Liang Cahoa, na pumunta sa pinangyarihan ng insidente para sa isang oras na pagmamasid. Dito, tingnan natin kung ano ang sinabi ni Senior Liang Cahoa. Agad na lumipat ang screen ng telepono, at lumitaw ang isang lalaki na humigit kumulang 40 hanggang 50 taong gulang. Ang lalaking ito ay nasa katanghaliang gulang, na may pulang mukha, mukhang isang martial arts practitioner, at ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay hindi dapat mahina. Sinabi ng lalaking ito sa mikropono ng reporter, mula sa mga bakas ng eksena, tiyak na hindi isang propesyonal na pangkat ng pagnanakaw, tingnan ang bumagsak na pader na ito ay hindi, ito ay ang paggamit ng panloob na puwersa upang buwagin. Forget what they doing, keep on doing.